ito ang top 5 Double Synergy lineup recommendation ko na ginagamit din ng mga high rank ngayon. Sa number 5 sa listahan natin, nandiyan ang Doomsworn at Emberlord. Sobrang taas kasi ng sustainability ni Argus, kaya napakaganda kung mabibigyan siya ng Magic Crystal na Emberlord. Kasi nga kapag natitake down yung mga heroes ng Emberlord, ay masishare ang HP at damage nito sa natitirang heroes ng Emberlord. Kaya kapag nag-clash, mahirap i-take down etong si Argus at makaka-free-hit yung mga backliner. At dahil nga sa Doomsworn, meron ka pang free na Hanabi. Kapag binigyan mo ng item, ay magiging sobrang sarit din talaga. Top 4 natin ay ang Bruiser plus Emberlord. Kung gusto mo ng lineup na makunat pero sapat pa rin ang damage, ito na yung lineup para sa'yo. Sa early game pa lang, kaya nang pumalag ng lineup na to. At hindi mo na kailangan ng Magic Crystal para maabot yung 6 Bruiser at 6 Emberlord. So, ang pwede mong mag-main damage dealer dito ay si Gord or si Moskov. Top 3 natin ay ang Mage and Astro Power. Dati na itong meta pero ngayon ay nakakasabay pa rin. Lalo na ngayon na 3 cost na etong si Odette, siya na yung magiging main carry mo kapag ganito ang lineup. Alam naman natin na kapag meron kang Mage na synergy, papalakas nito ang magic attack ng buong lineup nyo. Kaya magbe-benefit talaga yung core nyo or carry na si Odette dahil siya ay magic power din. Plus meron pa siya ng Astro Sovereign, kaya mas mapapalakas ang kanyang hybrid lifesteal at meron pang damage increase. Kaya palag-palag pa rin talaga ang lineup na to. Top 2 para sa akin ay etong Dawnbringer plus Bruiser. Ang pinaka-mag-benefit dito ay si Aldous kasi makukuha niya yung stats ng Bruiser at Dawnbringer. Tapos yung mga item na ibibigay sa'yo ng Dawnbringer ay pwede mong ibigay kay Uranus or kay Vexana. Bali yung mga Bruiser dito ang magiging taga-sustain mo. Habang nakaka-free hit naman etong si Vexana at hindi pa siya madaling matitake down kasi nga malalakas at makukunat yung mga frontline mo. Dahil dito mas magkakaroon ka ng stock doon sa mga item ng Dawnbringer kasi nga hindi matitake down at makakasurvive yung binigyan mo ng item which is si Vexana. Dapat din kasi talaga hindi agad matake down yung item holder ng Dawnbringer para mas matrigger lagi ang mga items nito. At syempre, yung ating top 1, ito yung madalas ginagamit ng mga nasa leaderboards ngayon, ang Marksman plus Weapon Master Synergy. Yung mga heroes ng Weapon Master, pwede yan pang front, tapos yung synergy pa na yan ay nakapagbigay ng lifesteal sa hero lineup mo. At alam naman natin na squishy heroes ang mga Marksman, kaya makatulong talaga ang binibigay na lifesteal ng synergy na ito sa Marksman. Tapos yung Marksman Synergy kasi nare-reduce nito ang physical defense ng kalaban. And since yung mga Weapon Master Hero ay physical attack din, magbe-benefit din ito sa synergy ng Marksman. So ang pwedeng main carry mo dito ay si Iritel. At sa Commander naman, pwede mong gamitin si 1-1 or si Mia. Pero mas recommended ko pa rin talaga si 1-1 since mas mapapadali nito ang iyong early game. Pero nga ito ay recommendation lang, depende pa rin talaga sa'yo kung paano mo yung maximize ang mga synergy mo. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.